Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 25:6-9. Sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan, ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa, sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Si Jesus ay nagtagumpay. Ang Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nagtagumpay na wasakin ang mga gawa ng Diablo, ang kasalanan at kamatayan. Ginawa niya ito upang ang may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at ang may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa gayon ay mangyayari ang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Awit 16:7-11. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang akin namang katawan ay tatahang payapa. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Si Kristo'y muling nabuhay. Sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya ay isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Unang Korinto 15:1-4. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan,
at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayon sa mga kasulatan, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay ayon sa mga kasulatan. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay, "Ito ang aking salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem." Marcos 16:1-4-7. Nang makaraan ang Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki, at pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan, at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tignan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo." Ang libigang walang laman. Nakita nina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago at ni Salome, na wala na sa kanyang libingan ang katawan ng Panginoong Hesus. Sinabi ng binata sa kanila, "Siya'y muling binuhay, wala siya rito." Matapos ito, siya'y nagpakita kay Cephas sa 12, sa mahigit na 500 kapatid, kay Santiago at sa lahat ng mga apostol. Maraming beses na nagpakita siya sa mga alagad sa pamamagitan ng maraming katunayan sa loob ng 40 araw, at nagsalita siya ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Nagpakita matapos iakyat sa langit. Sinabi ni Apostol Pablo, "Sa katapusan, tulad ng isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin si Jesus sa akin. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral, at kayo naman ay nanampalataya. Dahil sa kanilang pangangaral, ipinahayag natin si Jesus na Panginoon, at sumampalataya tayo sa ating puso na siya ay binuhay na muli ng Diyos. Dahil dito, tayo ay naligtas. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.